Alam nyo ba guys no, na unexpected, nagkaroon ng offer itong si Papa ko ng Maya Advance Loan kahit 68 years old na siya. Pero ako guys no, yung gumagamit ng account niya kasi hindi naman siya marunong. So baka merong magtanong sa inyo dyan guys na Bakit ako gumawa ng isang account kahit meron naman akong personal na account kay Maya Business? well, i-share ko siya guys, no, i-share ko siya sa inyo dito sa ating topic ngayon para mas maiintindihan nyo. Tsaka alam nyo ba guys no, na mas malaki yung first loan na inoffer kay Papa kumpara guys no sa first loan na inoffer sa akin. I-share ko siya guys no dito sa ating topic ngayon at i-share ko din sa inyo guys yung fully experience ko kung bakit siguro siya nagkaroon ng offer yung account ni Papa kahit hindi talaga ako guys no nag-e-expect na ma-offeran siya kasi nga 68 years old na si Papa. But then naggulat talaga ako guys mabiglang nag-text si Maya agent na meron na nga daw or na-unlock niya na nga daw yung Maya advance loan niya. Kaya naman kung interesado ka about dito sa ating topic ngayon, keep on watching. Hi guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi akong nag-share ng mga experience ko about sa OLA. So ayun nga guys no, pag-uusapan natin yung Maya advance loan ni Papa kasi guys no, nagka-offer siya nang hindi ko ine-expect. Actually guys no, ako yung gumagamit ng account ni Papa. Kahit alam ko guys na meron din akong personal account dito kay Maya Business at meron din akong loan sa kanya sa Maya advance loan ng 4,500. Yung reason lang naman guys no kung bakit ako gumawa ng isa ko pang account na Maya Business dahil nga 'di ba sinabi ko na sa mga recent na vlog ko na hindi na ako makapag-convert ng SpayLater into Maya Business kasi hindi na nga gumagana yung Maya Business account ko sa pagko-convert ng SpayLater. Even guys no sa friend ko na nagko-convert din siya guys ng SpayLater to Maya Business, nagpapa-convert ako sa kanya guys no. And dumating guys sa point na hindi na rin gumagana yung Maya Business niya. So naisipan ko guys no gumawa ng isang Maya Business account ko baka sakali na baka gumana yung bagong gawa ko na Maya Business. So naisipan ko guys no nagawan si Papa ko ng account niya kay Maya Business. Na-verified guys no yung account ni Papa ko pero hindi rin gumagana guys no yung SpayLater to Maya Business dun sa account niya. So wala akong choice guys no kundi tanggapin na lang na hindi na talaga siguro gumagana yung pagko-convert ng SpayLater into Maya Business. So paano naman guys no nagkaroon ng loan offer ng Maya advance loan sa account ni Papa. Dito kasi yan guys last 2 months ago kakagawa ko lang yung account ni Papa ko. Then, ayun nga, 'di ba? Sabi ko nga hindi tinry kong gumawa ng account kasi baka gumana yung account ni Papa sa pagko-convert ng SpayLater into Maya Business. But then hindi rin guys gumana sa kanya. So yung nangyari guys no, ginagamit ko na lang yung account ni Papa sa pagbebenta ng load. So bakit hindi yung account ko ang ginagamit ko? Kasi guys no, meron akong loan nga kay Maya advance loan dun sa account ko na yon. And yung hindi ko nagustuhan guys no, dun sa pag once kasi nagbebenta ako ng load. Like halimbawa, naglagay ako ng 1,000 na sa wallet ko kay Maya Business. Tapos dun sa account ko guys ha. So pagkalagay ko dun ng 1,000 tapos may nagpa-load sa akin, bawa 50 pesos or 15 pesos, 10 pesos or 5 pesos yung mga yan. Every transaction ko guys no, nakakaltasan siya ng 15 pesos. So para saan yung kaltas na 15 pesos? Yun guys no, yung 15 pesos guys no, every transaction mo, pag once na nakakaltasan ng 15 pesos, yung 15 pesos na yun guys no, napupunta siya dun sa loan mo at nababawas naman yung 15 pesos na yun doon sa loan mo. So yun yung reason guys no kung bakit hindi ko ginagamit yung account ko kasi guys no, kada may nagpapaload sa akin ng 15 pesos, 20 pesos, every transaction guys may kaltas na 15 pesos. Kaya yung nangyayari guys no, yung account ni Papa ko yung ginagamit ko sa pagbebenta ng load at naglalagay ako guys no ng 2,000, 1,000 mga ganyan. So bakit Maya Business yung pinili ko kumpara kay GCash? Actually guys no, yung reason kung bakit mas gusto ko kay Maya Business kasi halimbawa guys may nagpa-load sa akin ng 50 pesos. Tapos yung patong ko nun is 5 pesos, so 55 pesos. Bali yung 50 pesos yun guys no na load kay Maya Business, parang 47, minsan 40, minsan 47, minsan 48 lang yung kinakaltas niya. So parang yung labas nun guys no is kumikita ako ng almost 7 pesos kay Maya Business. Kumpara guys no kay GCash na pag once na magbenta ka ng load na 50 pesos, meron pa siyang patong na piso, mga ganyan. So malit lang guys yung kikitain mo sa pagbebenta ng load kapag yung GCash ang ginamit mo.
So dito na tayo guys no sa part na kung saan guys nagkaroon ng loan offer yung account ni Papa kahit hindi ko talaga sobrang ini-expect na ma-offeran siya. So ay nga guys no, kahapon nag-text itong si Maya agent at ngayon ko lang siya guys nabasa. Sabi niya dito guys no, good news ka negosyo, isa ka sa napiling agents na pwede mag-avail ng Maya Advance, top loan, select Maya Advance, and top apply para matanggap ang extra puhunan within 24 hours. Dito sa part na to guys, no, medyo napapaisip pa ako. Sabi ko, ha? May current or ongoing loan pa ako kay Maya Advance doon sa account ko. So, pero biglang nag-sync in sa utak ko, ay, baka itong account ni Papa ang na-offeran. So, yung time na yun guys, no, inopen ko yung account ni Papa at nagulat talaga ako guys, no, na may offer nga talaga siyang loan. Dati kasi guys, no, ganito lang yung lumalabas sa account ni Papa kapag ino-open ko yung loan niya. At nakalagay guys, sabi niya, hindi ka pre-qualified to apply. Para maging pre-qualified, narito ang criteria. Maayos na credit standing with Maya Business, magkaroon ng monthly commissions na hindi bababa sa 2,000, at isang account holder ng Maya Business for at least 90 days. Yan yung lumalabas guys sa account ni Papa. But then, nung na-offer nga si Papa ng loan, pagka-open ko ng loan niya guys, nakalagay is apply na siya. So, pwede na nga akong, or so qualified na nga yung account ni Papa for loan. Pero bago pala yun guys, no, meron munang data privacy notice na kailangan natin basahin bago tayo mag-proceed. Then, after nun guys, click lang proceed. Then, dito guys, no, apply now. Sabi niya dito guys, loan term niya is 90 days, minimum amount 500, maximum amount na pwede nating mahiram is 350,000. So, ilang beses ko na tong guys no na sinabi sa mga recent na vlog ko about kay Maya Advance Loan. So, click lang natin guys yung apply now. At ito guys no, tatanungin ni Maya Advance kung saan natin gagamitin yung loan natin. Operational fund, startup fund, remittance fund, personal loan, ganyan. Ako kasi guys no, dati ang nilagay ko startup fund siguro startup fund yung nilalagay ko, kaya siguro 1,000 lang yung first na offer na loan sa akin. So dito guys no, ang pinili ko is yung personal loan. So pagka-click ko guys ng personal loan, dito guys no, may offer si Papa na 1,500. Yung account ni Papa guys no, ng 1,500. Sa akin guys no, yung personal loan offer sa akin is 1,000. Dito kay Papa 1,500. Yung loan term guys niya no is 30 days. Loan amount is 1.15. Service fee niya is 97.50 pesos. Yung 97.50 pesos guys no, yun na yung interest niya ha. Like, sabi niya dito indicative effective interest rate of 6.56%. So, 97.50 lang guys yung interest ng loan ni Papa. At ito guys no, ang ibabalik kong amount sa kanya is 1,597.50 pesos. So, dito naman tayo guys no, sa kanyang review application details. Sabi niya dito guys, net loan proceeds is 1,499.08 pesos. Bali yan guys no, yung amount na ma-receive ko dun sa 1.5 na hiramin ko. And kasi guys no, meron siyang documentary stamp tax na 0.92 pesos. Which is sobrang okay na guys no, kasi 0.92 pesos lang guys yung kaltas niya dun sa 1.5 na hiramin mo. Dito naman guys no, sa kanyang repayment details, sabi niya dito guys no, repayment amount per transaction with an average of 106 transactions per month is 15 pesos. Yun yung tinutukoy ko guys ha, na halimbawa nagbebenta ka ng loan dito kay Maya Business, ginagamit si Maya Business, tapos may laman yung wallet mo kay Maya Business like 1,000. Every transaction mo guys no, 15 pesos man yan, 5 pesos or 50 pesos mga yan, kakaltasan ka guys no ng 15 pesos. At yung 15 pesos na yun guys ha, mapupunta siya doon sa loan mo at mababawas naman siya doon. Pabawas yun siya guys no every transaction mo. Guys no, sa kanyang total amount or yung total amount guys na babayaran ko sa kanya in just 30 days guys no is 1,597.50 pesos. Kasi guys no, yung di ba nga yung interest niya is 97.50 pesos. Ganun lang guys kaliit yung interest nitong si Maya Advance Loan kasi 6.5% lang siya guys. At ang nagustuhan ko sa kanya guys no is 1 month to pay siya. Like bawa sa loob ng 30 days, pagkabayad mo sa kanya, makaka-loan ka ulit agad. Compared guys no, compared kay GCash guys ha, ito lang is based on my experience. Wala kang option dun guys no na 1 month to pay yung loan mo kay GCash, kundi 6 months lang talaga guys yung ino-offer niya dun kay G-Loan. So, in-accept ko naman guys no yung loan offer niya. May na-receive lang akong OTP. Then after nun guys, nag-process na siya at na-receive ko na guys agad dun sa wallet ko yung loan ko sa kanya. At ay sobrang dali lang guys, sobrang bilis lang ng ma-process yung loan ko sa kanya.
So yun lang naman guys no, yung gusto kong i-share about dito kay Maya Advance Loan. Sa nagkaroon ka ng idea kung paano magkaroon ng offer sa kanya. Like ginagamit ko lang talaga siya guys no, sa pagbebenta ng loan yung account ni Papa. Hindi naman na gumagana yung pagko-convert ng SpayLater to Maya Business. So ang nangyayari is ginagamit ko lang talaga yung account ni Papa. Naglalagay lang talaga ako guys ng 2,000, 1,000 at yung ginagamit ko sa pagbebenta ng loan. Siguro dahil dun guys no, nagkaroon ako ng offer ng loan dun sa account ni Papa. So yun lang naman guys no, yung topic natin ngayon, at yung advice ko lang guys is maging responsible borrower na tayo, and alagaan natin guys yung mga account natin sa mga ganitong klase ng legit na utangan platform. Huwag na tayo guys no umutang sa mga hindi nakakatulong na mga online loan platform sa atin or mga online lending apps na sobrang laki ng kalta, sobrang laki ng interest. Yan guys no, sobrang hindi sila makakatulong sa atin compared sa mga ganito guys no, kagaya kay My Business. Sobrang makakatulong talaga siya guys no sa atin. Kaya alagaan natin at ingatan natin guys no, yung mga account natin sa mga ganitong klase ng mga legit na utangan platform. So yun lang naman guys no, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and bye for now.